Mula nang mamatay si Anton na isang tiktik, ang buhay ni Basya sa gitna ng pagbubuntis ay naging matamlay, walang buhay at puno ng kapanglawan. Dahil sa pangamba niya na ang isisilang niyang sanggol ay tulad din ng ama nitong si Anton na isang tiktik, nagpasya si Basya na lumipat ng tirahan sa isang liblib na lugar kung saan mailalayo niya ang anak sa mga tao. Ayaw niyang mabuhay ito sa paraan kung paano namuhay si Anton. Nagtataka man ang magulang at mga kapatid dahil walang alam ang mga ito sa tunay na nangyari at sa katauhan ni Anton. Hinayaan na lang nila si Basya na gawin ang nais nito. Hindi rin naman kasi nila mapigilan. Hanggang sa manganak na nga si Basya, kinumbinsi siya ng ina na bumalik sa kanila, ngunit hindi nito nabago ang isip niya. Dahil sa labis na pag-aalala ng ina, ay napilitan si Basya na ipagtapat dito ang totoo, kasabay ng isang pakiusap na ingatan ang lihim nito at hayaan na silang mag-ina sa liblib. Napaiyak man sa awa at pagkabigla, ay nirespeto na lang ng nanang niya ang kanyang pagpapasya para sa katahimikan nilang lahat. May isang bilin lang si Basya na kung sakali man pagdating ng araw ay mag-cruise ang landas ng maglola at ang kanyang anak ay nasa anyong tiktik, huwag itong mangimi na wakasan ang buhay ng kanyang apo tulad ng ginawa niya kay Anton. Hindi nakaimik ang nanang niya at napayuko na lang. Kung sakali raw kailanganin ni Basya ng tulong ay alam naman nito kung nasaan ang pamilya niya. Isa pang bilin ni Basya, huwag nang sabihin sa mga kapatid ang kinaroroonan niya para na rin sa kaligtasan ng mga ito. Pagkasabi niyon ay yumakap si Basya sa nanang niya ng mahigpit at sa kanya ito inihatid ng tanaw palayo. Abu ang ipinangalan ni Basya sa naging anak nila ni Anton. Nagulat siya isang gabi. Patulog na sana siya nang marinig niya ang paglapag ng mabibigat na yabag sa bubungan at sa harapan ng munti nilang kubo. Kinarga niya agad ang kanyang sanggol habang nananatiling nakaupo sa papag. Nasa tabi niya ang patalim bilang paghahanda sa posibleng panganib. Nagsimulang gumalaw ang pinto na tila ba may gustong pumasok doon. Pumilis ang pintig ng puso ni Basya sa sobrang nerbiyos. Ngunit sa kabila ng takot ay nanatiling mahigpit ang pagkakabuhat niya sa anak. Nang biglang bumukas ang pinto matapos itong tadyakan ng isang malakas na nilalang. Isang kalahi ni Anton ang bumungad. Napatayo si Basya at lalong humigpit ang kapit sa anak, anang lalaking aswang. Mas mabuti kung ipauubaya ni Basya sa kanila ang anak ng tiktik dahil doon ito nabibilang sa kanilang mundo. Tigas na tanggi ni Basya, kahit anong mangyari ay walang sino man ang makapaglalayo ng anak niya sa kanya. Handa siyang wakasan ang sariling buhay at maging ang buhay ng anak nila ni Anton kapag nagpumilit pa rin ang kalahi nito na kunin ito sa kanya. Matapang ding sinabi ni Basya na hayaan na silang mag-ina na makapamuhay ng tahimik doon. Hindi makapayag ang aswang na lalaki. Umangil ito ng nakakatakot. Si Basya naman ay mabilis na kinuha ang patalim sa tabi niya at inihanda ang sarili habang nananatiling mahigpit ang hawak sa kanyang sanggol. Ang galit na aswang ay aatake na sana nang isa pang aswang ang biglang pumasok at mabilis na pumagitna upang pigilan ang pag-atake ng kapwa aswang. Isa itong matandang babaeng aswang na tinawag ng lalaking aswang na Apo. Sinabi ni Apo na hayaan na muna ang mag-ina ni Anton. Pagkatapos ay hinarap nito si Basya at binalaan na kapag may nangyaring masama sa anak ng tiktik ay siya mismo ang gugutay-gutay sa laman loob nito. Kung tutuusin daw ay pinagbayad na nila ang babae sa kamatayan ni Anton. Pero dahil minahal ito ni Anton ay pagbibigyan niya ito na alagaan ang sanggol na may lahing tao. Ngunit sa oras na ang anak ng tiktik ay mapahamak, sisingilin nila ng doble si Basya para sa buhay ng mag-amang tiktik. Matapos iyon ay lumabas na ng kubo si Apo. Sumunod ang lalaking aswang na si Ramo. Nag-iwan ito ng matalib na tingin kay Basya. Paglabas ng dalawang aswang ay isa-isa na ring nag-alisan ang mga aswang na naglapagan kanina at pumalibot
sa kubo ng mag-ina. Kahit papano ay nakahinga ng maluwag si Basya nang masigurong wala na ang mga aswang. Niyakap niya ng buong pagmamahal ang anak at ipinangako rito na kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa kanila. Sisiguraduhin din niya na makakapamuhay si Abo ng ligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan. Lingid kay Basya ay palihim pa rin silang sinusubaybayan ng aswang na si Ramo. Nagsisilbi itong tagabantay ng anak ng Tiktik dahil wala itong tiwala sa mga tao, kahit pa kay Basya. Nung una pa man na nalaman ni Ramo ang tungkol sa pagmamahalan ni Anton at Basya ay mahigpit na niyang tinutulan ito, sapagkat si Anton ang nag-iisa niyang kapatid. Ang mga magulang nila ay parehong namatay sa kamay ng mga taong nagroronda, na siya ring kinahantungan ni Anton sa kamay mismo ng inibig nito. Kaya ganoon na lang ang puot na nararamdaman niya para sa mga tao. Ngayon, tanging ang pamangkin niya na anak ni Anton ang natitira niyang kapamilya. Kahit may lahing tao ito, ay gusto pa rin sana niyang makuha ito. Ngunit hindi niya maaring subayin ang utos ng pinunong aswang nila na si Apo. Pero susubaybayan pa rin niya ang anak ng kanyang kapatid upang matiyak ang kaligtasan nito laban sa mga tao. Paminsan-minsan ay nararamdaman ni Basya ang presensya ni Ramo. Tulad nung hapon na iyon, habang nagluluto siya para sa sariling hapunan, ay bigla na lang umiyak si Baby Abo. Nagmamadali niya itong nilapitan at kinarga. Kasunod niyon ay narinig niya ang mga pagkaluskos mula sa labas. Habang buhat si Abo ay dumungaw siya sa bintana. Nasilip niya mula roon ang bulto ni Roma na nakakubli sa isang puno. Dali-dali niyang isinara ang bintana at tiniyak ding nakasara ng maayos ang pinto. Iniharang pa niya rito ang bangko. Habang lumalaki si Abo ay batid ni Basya na laging nasa paligid lang si Ramo at nagmamatsyag sa kanila. Kaya naman lagi niyang inihahanda ang sarili sa posibleng pag-atake nito. Habang lumalaki si Abo ay unti-unti nang lumalabas ang pagiging anak ng Tiktik nito. Isang hating gabi, naalimpungatan si Basya at napagtanto niyang wala sa tabi niya ang 7 taon ng si Abo. Nataranta siya at agad itong hinanap sa loob at labas ng kanilang kubo. Labis ang pag-aalala ni Basya, isinisigaw na niya ang pangalan ng anak hanggang sa makita na lang niya ito na nakatayo sa pagitan ng 2 puno. May bahid ng dugo ang bibig nito. Nagmamadaling nilapitan ni Basya ang anak, ngunit bago pa man siya makalapit kay Abo, ay isang sibat ang lumipad patungo sana sa direksyon niya. Mabuti na lang at nasalo ni Ramo ang sibat na tatarak sana sa dibdib niya. Nang hilakbot si Basya, mabilis naman na tinangay ni Ramo ang mag-ina palayo sa lugar na iyon kung saan may mga nagroronda. Nang makarating na sa kanilang kubo, tinanong ni Basya si Ramo, bakit siya nito iniligtas? Ani Ramo, sa 7 taon na pagsubaybay niya sa kanila ay nakumbinsi niya ang sarili na kailangan nga ni Abo ang isang ina na kagaya ni Basya. Kaya't nagdesisyon siyang poprotektahan sila sa abot ng kanyang makakaya at alang-alang na rin sa kapatid niyang si Anton. Nagulat si Basya sa isiniwalat ni Ramo. Noon lang niya napagtanto na meron palang kapatid si Anton. Mula noon, si Ramo ay malaya nang nakakapunta sa kubo ng mag-inang Basya at Abo. Hindi namamalaya ng binatang Tiktik na napapalapit na ang loob niya sa ina ng pamangking si Abo. Pilit man niyang itanggi sa sarili na ang puot niya rito ay unti-unti nang naglalaho. Si Basya man ay napapalagay na ang loob kay Ramo. Nakokonsensya siya sa nararamdaman para sa kapatid ni Anton. Ngunit paano nga ba niya pipigilan ang pusong hindi kayang kontrolin ng utak? Hindi rin makaya ni Basya na pigilan ang pagdaloy ng dugong aswang kay Abo. Kahit inilayo na niya ito sa mga tao, kahit tinuruan niya pa itong magdasal, at kahit sinubukan niya rin itong ipasok sa simbahan, piko pa rin siyang may iwas ito
sa pagiging anak ng Tiktik. Nang maging ganap na binata si Abu, tulad ng kanyang ama noon na si Anton, siya ay dumadapo na rin sa mga bubungan at sa tuwing ginagawa niya ito, si Basya ay nagro-rosaryo at idinadalangin ang kaligtasan ng anak. Kapag ginagawa naman ito ni Basya, si Ramo ay nasa labas lang at hinihintay siyang matapos. Ilang taon pa at dumating na ang kinatatakutan ni Basya. Si Abu ay may natipuang isang magandang binibini mula sa kapatagan. Hindi maitago ni Abu sa ina ang kanyang kasiyahan dahil sa dalagang nagngangalang Soraya. Nakilala raw ito ni Abu nang makasalubong niya ito dala ang panindang kakanin. Bumili raw siya at sa kanilang saglit na pag-uusap ay nabighani agad siya sa matamis nitong ngiti. Kinabahan si Basya. Sinabi niya kay Ramo na tila naulit lang ang pangyayari sa kanila noon ni Anton sa anak nilang si Abu. Ayaw daw niya na maulit din ang trahedyang pinagdaanan nila. Dahil dito, hinamon ni Ramo si Basya na sabihin kay Abu ang totoo tungkol sa ama nitong si Anton at ang nangyari sa pag-ibig nila nang sa gayon daw ay maiwasan nito ang ganoon ding pangyayari. Natakot man ay pinili ni Basya na tanggapin ang hamon ni Ramo. Kinausap niya ng masinsinan ang anak upang mailigtas nito ang sarili sa posibleng kapahamakan na idudulot ng pag-ibig. Ngunit hindi pumayag si Abu na layuan si Soraya. Kung ano man daw ang nakatadhanang mangyari sa kanya, kahit pa kamatayan ay malugod niyang tatanggapin. Hindi niya kailanman ililigtas ang sarili kapalit ng pag-ibig na napakasaya sa puso. Walang kasing sarap ang magmahal at mahalin ka rin ng minamahal mo. Nagkatinginan sina Basya at Ramo sa tinura ni Abu. Pagkasabi niyon ay nagpalit ng anyo si Abu bilang isang tiktik at saka ito lumipad palayo sa kanila. Niyakap ni Ramo si Basya, isinandal ang ulo sa balikat niya at sinabi, "Tama si Abu, walang kasing sarap ang umibig." Isang gabi, matyagang naghintay si Abu sa pagdating ng kasintahang si Soraya. Matapos kasi niyang ipagtapat dito ang tunay niyang katauhan bilang kalahating tiktik at kalahating tao, ay nagkasundo sila na makikita sa kanilang tagpuan. Kung tanggap siya nito, ito ay darating. Kung hindi naman, ay hindi ito pupunta. Malapit nang magbukang liwayway, ay wala pa rin si Soraya. Kaya't hindi maiwasan ni Abu na hindi malungkot. Aalis na sana siya nang marinig niya ang tawag ni Soraya. Nang lumingon siya ay patakbo na itong lumalapit sa kanya. Labis ang tuwang nag-umapaw sa puso ni Abu. Ngunit saglit lamang ang tuwang iyon dahil kasunod ni Soraya ay ang pagdating ng mga nagruronda. Tinanong niya si Soraya kung ipinagkanulo ba siya nito. Umiling si Soraya at sinabing baka nasundan lang siya ng mga ito. Sinabihan ni Abu si Soraya na umuwi na dahil haharap siya sa panganib. Subalit hindi siya nito sinunod. Nagkubli lamang ito sa likod ng malalagong halaman habang si Abu ay nilalabanan ang mga tao na gustong humuli sa kanya. Nang makita ni Soraya na may sisibat kay Abu, maagap niyang iniharang dito ang katawan niya, kaya't siya ang tinamaan. Maagap na sinalo ni Abu si Soraya at walang pagdadalawang isip na inilipad ito palayo roon, patungo sa kanilang kubo. Nang hilakbot si Basya, hindi malaman ang gagawin sa iniuwi ni Abu. Mabuti na lang at nandoon si Ramo. Pinakiusapan siya ni Abu na iligtas ang buhay ni Soraya. Ani Ramo, magagawa niyang palitan ang dugong nawala sa dalaga, ngunit ang magiging kapalit na dugo ay dugo na rin ng aswang. Walang mapagpipilian si Abu kundi pumayag para lamang mabuhay si Soraya. Matapos magawa ni Ramo ng paraan, si Soraya ay nanatili pa ring walang malay. Ngunit tiniyak ni Ramo kay Abu na may buhay pa ito. Nasa ganoon silang pag-uusap nang matunogan ni Abu ang paparating pang panganib. Mukhang matutunto na rin ng mga nagruronda ang kubo nila. Inaya sila ni Ramo na sumama sa kanya sa daigdig ng mga aswang, ngunit tumanggi si Basya.
Hinawakan niya ang palad ni Ramo at sinabing ipinauubaya na niya rito ang anak ng Tiktik, ang pinakamamahal niyang anak. Gayon din ang iniibig nitong si Soraya. Ipinaliwanag ni Basya na ramdam na niya ang kalubhaan ng kanyang sakit. Nanghihina na ang katawan niya, kaya't nais niya sanang bumalik sa dati niyang tahanan. Batid niya na ang bunga ng pagmamahalan nila ni Anton na si Abo ay hindi pababayaan ni Ramo. Nilapitan ni Abo ang ina, niyakap ng buong higpit at sinabi, pinasasalamatan niya ang kanyang ina sa pagmamahal at pagkalinga na ibinigay nito sa kanya kahit pa siya ay anak ng Tiktik. Hindi pa raw iyon ang huli nilang pagkikita. Matandang-matanda na ang nanang ni Basya, ngunit may kalakasan pa ito kaysa sa kanya. Nakaupo ito sa tumba-tumba ng datnan niya. Naupo siya sa paanan nito at sinabi, ginawa niya ang lahat ng paraan, ngunit ang anak ng Tiktik ay mananatiling anak ng Tiktik at mabubuhay ito ngayon sa kung paano nabuhay ang ama nitong si Anton. Ngunit alam niya na masaya ang kanyang anak kahit mas pinili nito ang maging isang Tiktik kaysa maging tao. Hindi nagtagal at pumanaw si Basya. Inilibing siya sa tabi ng libingan ni Anton. Isang mapulang rosas ang inilapag ni Ramo sa puntod ni Basya at saka ito naglakad palayo. Sa paglipas ng panahon, unti-unti ay natututunan ni Abo na mamuhay bilang normal na tao sa tulong ni Soraya. Kahit pa ito ay nagsalin na ng dugong aswang, sigurado raw matutuwa ang kanyang mga magulang na ang anak nilang Tiktik ay sinisikap magbago nang dahil sa pag-ibig.